bago pa tayo ikulong ng Kongreso, at least makapagsalita muna tayo sa proclamation rally. Sobrang importante nitong araw na to. Naniniwala ba kayo? Ano? Alam nyo mga bossing, pinagbuklod-buklod tayo ng pagkakataon ngayon. Mula noong siege hanggang ngayon, magkakasama pa rin tayo, mga taga-KOJC. Naniniwala ba kayo na nangyari ang lahat? Napakaganda ng naidulot. Sa totoo lang nung ating pagsasama-sama kasi kung sino talaga yung mga kalaban natin. At maraming mga pinagkatiwalaan si Pastor Apollo Kibuloy na iniwanan siya sa ere, pero tayo iiwanan ba natin siya sa ere? Alam niyo mga boss, ang isang nakita nating masasabing mali, which is tama pa din naman, yung pagiging magkaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy hindi pinagkanulo si Pangulong Duterte. Kahit na anong panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy, kahit anong pagpapahirap kay Pastor Apollo, kasi naniniwala tayo na si Pangulong Duterte para sa bayan. So kapag hindi, bakit ba natin iboboto si Pastor Apollo Kibuloy? Kilala si Pastor Apollo Kibuloy sa buong mundo bilang isang pilantropo, bilang isang magaling na pastor, bilang at relihiyon. Pero hindi nila alam na bago mangyari ang lahat ng yan, si Pastor Apollo Kibuloy lived among us. Ibig sabihin, kasama natin si Pastor Apollo Kibuloy, a humble beginnings, naging ganito kaunlad in less than 40 years. Proud ba kayo dun? Pinas. Ang tanong, ready na ba ang Pilipinas sa disiplina na ipapatupad ni Pastor Apollo Kibuloy? Yun ang malaking tanong. Kasi nasolusyonan niya yun lahat on his own. Merong kakulangan noong unang mga panahon ng inyong para kayo ay umunlad. Pero dahil magaling ang inyong leader, tingnan nyo naman kung nasaan na kayo ngayon. Nagsimula kayo, iilang piraso lang kayo, nagsimula kayo sa Davao ng iilang piraso lang. After close to 40 years, mantakin mo buong mundo, kilalang kilala na kayo at buong mundo kumalat na kayo. Ang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Naniniwala kayo doon? Kaya mga bossing, ipakita natin sa buong mundo na kailangan natin ng Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yaan po ang numero unong problema ng bayang Pilipinas. Napakaraming resources ng Pilipinas. Ngayon, aanhin naman natin yung ganda ng Pilipinas kung puro magnanakaw naman yung inuupo natin sa kapangyarihan. Magnanakaw ba si Pastor Kibuloy? Mga kriminal, mga magnanakaw, nandiyan dyan pa. Kaya kaming mga banateros nandito dahil dati rin kaming mga kritiko ni Pastor Apollo Kibuloy. Dati rin kaming kritiko ng Kingdom of Jesus Christ. Pero dahil si Pastor Apollo Kibuloy, napakagaling na leader, hinarap niya kami, nakikinig. Yung mga leader ba natin ngayon humaharap? Yung mga leaders ba natin ngayon nakikinig?
Alam ninyo mga boss, ang utak komunista, yung lagi na lang sila yung tama. Ang tama. Bago pa man magkaroon ng interes si Pastor Apollo Kibuloy sa politika, matagal na siyang tumutulong sa bayang Pilipinas. Alam nyo ba yun? Nung naging presidente si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy Duterte. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, sa kabila ng dami ng kanyang naitulong, sa kabila ng humingi kay Pangulong Duterte. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, nagbibigay ng biyaya at tulong, hindi humihingi ng tulong. Sa pagbibigay ng tulong ni Pastor Apollo Kibuloy, nakita niya yung problema talaga ng bayang Pilipinas. Na kahit bigay ka ng bigay, hindi natin masosolve yung problema. Na kay Pastor Apollo Kibuloy na ang halos lahat. Nasa kanya na yung stability spiritually, nasa kanya na yung stability financially. Pero wala sinas na magiging kapaki-pakinabang para sa ating lahat. Hindi makukumpleto ang lahat ng yun. Naniniwala ba kayo na kapag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, magbabago ang kilos at gawa ng mga politiko? Kasi nakita naman natin yan nung pamumuno ni Pangulong Duterte, Nagbago lahat. Lahat bumait. Lahat brand ng politika na gustong iparamdam sa atin ni Pastor Apollo Kibuloy yung disiplina. Kaya noong 16-day siege mga bossing, kitang-kita ng buong mundo kung anong klaseng leader si Pastor Apollo Kibuloy. Itataya ng Banateros ang aming mga sarili. Actually, nagsalita na nga si Banat Bay na itataya niya pati yung aming mga channels para kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa politika. Ang nananahimik na Kingdom of Jesus Christ ay binalasubas ng politika. Binalahura nila pati yung simbahan nila. Pero nakikita ko si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya boss. Dahil sa mga experiences na yun, nabuo yung kanyang kagustuhan na tumulong sa bayan bili para magkaroon tayo ng kapanatagan, magkaroon tayo ng gobyernong hindi kawatan, at manumbalik yung tiwala ng mga Pilipino sa mga politiko. May napipintong impeachment kay VP Sara. Actually, VP Sara. Kung hindi kayo pumapayag, double time tayo. Hindi pilaban. Ikandidato natin. Kasi kahit gaano kagaling si Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya kayang gawin mag-isa lahat ng vision niya. Kailangan niya ng mga kasama na hindi pa man siya nauupo bilang senador, may mga nagawa na siyang batas. Ilalatag na lang natin.
Ilalatag na lang natin mga bossing. Nandiyan na, ready na. Ipapanalo na lang natin siya. Hindi magsasayang si Pastor Apollo Kibuloy ng kahit 1 minuto sa kanyang paninilbihan ng posisyon sa gobyerno ang may resibo katulad ni Pastor Apollo Kibuloy para ibalik sa taong bayan. Sinong kandidato ang nangangako ng zero corruption? Si Pastor Apollo Kibuloy lang yan. Kahit isa, nakarating na ako sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika, sa Hong Kong, sa Japan. Meron bang corrupt na tao na ganun? Meron bang abusadong tao na ganun? Nabalitaan natin yung nangyari sa Amerika. Kasi yan ang lagi nilang sasabihin, yung mga kaso sa Department of Justice at saka FBI para sikilin, gipitin yung mga religious organization sa Amerika. At unti-unti, nadidismiss na yung mga kaso dun. At naniniwala tayo na dito sa Pilipinas, mangyayari na din yun soon. Gusto nyo na bang makasama si Pastor Kibuloy? Gusto nyo na bang makasama si Pastor lumibot sa buong Pilipinas na magdesisyon ng tama? Panalangin natin yan mga bossing. Again, Kibuloy maglulunsad ng war on corruption. Kasama ba niya kayo dun? Pinipigilan tayo actually. Lakas ng boses natin, nasa social media na. Kaya nga yung mga vloggers na medyo critical sa kanila at matatalinong napapansin lahat ng mga ginagawa nila, pilit nilang walang mga TikTok, halos lahat meron. Willing ba kayong ipahiram yan kay Pastor Apollo Kibuloy? Kayo ba ay tumatangkilik ng peking balita? Kasi sinasabi nila, peke daw yung mga ibinabalita natin. Gamitin natin yung ating mga social media. Ang totoong people power, mga bossing, nasa social media. Media, nabibisto natin yung mga kabulastugan nila. Napakapalad natin mga boss dahil mayroong social media, hindi katulad noong araw. Kaya gamitin natin ng tama yung social media. Maging ano tayo, i-review natin lang sa buong mundo kung gaano siya kabuting leader. Maasahan ba namin kayo na isi-share ninyo yan? Ako po ay merong Facebook and YouTube channel, Boss Dada TV, Banateros, meron din, si Jay Guevara, Coach Oli, Master Judea, at saka si Banat Bay. Mga kapatid, merong mga YouTube channels yan. I-share po natin lahat ng mga content nila para lahat ng mga kabulastugan ng mga nakaupo sa gobyerno ay mabisto ng bawat Pilipino at yung mga hindi pa si Pastor Apollo Kibuloy. Muli, maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Lakas na Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, number 53. Maraming salamat po. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Vote PDP Laban and most especially Pastor Apollo Kibuloy. 5-3 sa balota. Para sa bayan.